Samantala, unti-unti nang dumadagsa ang mga babiyahing pasahero ngayon pong holiday rush. May mga masasakyan pa kaya? Ayan, pag-usapan natin yan. Nakasalang sa Balitang Hali si DOTR spokesperson Yusek Timothy Batan. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Yes, good morning po at sa lahat ng ating viewers and listeners sa Balitang Hali. Good morning sa iyo, Yusek. Kamusta na ho ang monitoring ng DOTR ngayon pong holiday rush? Ang monitoring natin ay nagpapakita na tumataas talaga ang bilang ng ating mga pasahero, maging sa ating mga airport, sa mga paliparan natin, sa mga pier, sa mga linya ng tren at maging sa mga bus. Yan yung dahilan kung bakit ating inilunsad yung tinatawag nating Oplan Ayos Biyahe para makatugon tayo dito sa inaasahan naman natin kada taon na pag-akyat ng bilang ng mga pasahero kada Kapaskuhan. Bakit po ngayong araw lamang hanggang December 23 yung extended operation ng LRT-1, 2 at maging MRT-3? Hindi ho daw kaya dapat na gawing itong araw-araw dahil sa marami na rin naman, di ba, na talagang nag-late na umuwi, di ba, dahil sa mga Christmas parties eh? Ang nai-anunsyo natin na extended operating hours ay from December 20 to 23 pa lamang. Ito kasing December 24 at 25, tulad ng ginagawa natin itong mga nakaraang taon, ay binibigyan din natin ng pagkakataon na itong ating mga empleyado, itong ating mga operators sa ating mga rilisang tren ay makauwi din sa kanilang mga pamilya at nang makapag-celebrate ng kanilang Kapaskuhan. After Christmas, itong paparating na New Year, tayo ay mag-aanunsyo ulit ng ating mga extended operations at yan ay nakabase din sa ating experience itong mga nakaraang taon na tuwing Kapaskuhan. Alright. Maging sa expressway, nagkakaroon din po ng matinding traffic. Anong direktiba niya sa TRB kaugnay po nito? Tama po yan. Ayon po sa monitoring ng ating Toll Regulatory Board, tumataas din po ang bilang ng mga sasakyan sa atin pong mga expressways. Isa po sa mga paghahanda na ating isinasagawa dyan ay yung mas maraming monitoring para po kung sakali man magkaroon ng insidente ay agad na marespondihan at mabawasan po yung abalang dinudulot nito sa trapiko. Meron din po tayong mga roadside assistance kung meron pong mga nasisiraan o mga kailangan po ng tulong sa atin pong mga users ng ating mga expressway ay agad-agad din po tayo makakatugon. So madalas po ba mga aberya ang dahilan nito? O volume ng mga sasakyan yung dahilan? Kasi kuminsan sa mga exit doon nagkakaroon ng bottleneck. Volume po talaga. Taon-taon po nakikita natin na ito pong pag-akyat ng bilang ng mga sasakyan sa ating expressway ay nagkukos po ng mga bottlenecks lalo na sa ating mga exit. Kasi po kahit na maganda ang daloy ng traffic po, kahit na maluwang halimbawa ang traffic sa loob po ng expressway, kung yung lalabasan naman po natin ng mga lansangan ay masikip na din dahil nga rin po sa dagdag na sasakyan. Dahil dito sa ating holiday season ay talaga pong tutukod po all the way back to the expressway yung pila pagminsan. Ayun nga lang. Sa mga paliparan naman po, paano matitiyak na walang magaganap na system glitch? Itanda pa natin itong January 1, 2023. Nagkaroon ng electrical problem dyan po sa NAIA. Opo, ito pong nangyari sa atin pong glitch po noong January, noong bagong taon ng earlier this year. Na-identify na po natin kasama po ang ating Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kung ano po ba ang root cause niyan. At ang root cause pong nakita niyang glitch sa ating air navigation system ay electrical base. So ito pong buong taon ng 2023, ating pong CAAP ay bumili na po ng dagdag na mga equipment. Sila po ay nagdagdag na po ng mga electrical equipment para po maiwasan na maulit yung nangyari sa atin po noong bagong taon ng 2022 to 2023. Sana nga po, pero ang asahan talaga dapat ng mga motorista, matraffic po ngayong holiday season. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at happy holidays po. Merry Christmas. Salamat po. Merry Christmas sa inyo. DOTR spokesperson Yusek Timothy Batan.